Aquino, atin po mabatiin na invite po Mr. Norma. Salamat po sa mga kaluluwa na dinako dito. Hinilig ko po na dala ko dito po ang ating pong bisita para po ating pong mabatiin. Sister Agosto Diano, saan siya? Sige, pumunta dito sa harapan natin babatiin. Awat natin ang asya Panginoon. Praise God. Sa pagbabati ng huwag kang magtataka, bakit ka nalalito dahil yan ay kalooban ng ating Panginoon. Agosto Lino, Dakilang Diyos, pagpalang Ama, Panginoon. Ha? Dalahin ko po, Panginoon, sa Agosto Lino po, Panginoon. Igawad mo ang iyong bendisyon po, Panginoon, sa Kanya. Salamat po sa pagdako niya po, Panginoon, sa lugar nito. Ito ay hindi po aksidente, ito ay kalooban mo. Igawad mo, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu sa Kanya upang matanggap niya kaligtasan po, Panginoon. By the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Lahat po sabi, God bless our visitors. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Panginoon. Okay, at paro na tayo po sa ating pong kinaroonan. Ating pong paksa ngayon ang Who is God? Sino po ang Diyos? At ating pong tatalakayan ngayon ito dahil para bibigyan natin ang kahalagahan ang pagkakilala natin sa Diyos dahil ang iba hindi po lubos na naunawaan ang kalagayan o ang sino ba ang Diyos. Ang iba ay naniwala ang Diyos daw ay ang Ama. Ang iba naman ay ang Diyos ay ayan ang Panginoon na ating tinawagan. Sino ang Diyos? Ang Diyos ay walang iba kundi isa lamang ang Diyos. Sabi po sa Psalms 18 verse 31, Psalms 18 verse 31, For who is God? Save the Lord. Or who is a rock? Save our God. Sa Tagalog pa, si Yahweh lamang ang Diyos na tunay. Tanging siya, Diyos lamang ang batong tanggulan. Ang ating pong tanggulan, ang ating Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa wikang, ibang wika, sapagkat sino ang Diyos? Liban sa Panginoon. At sino ang malaking bato? Liban sa ating Diyos. Tayo po manalangin. Tayo po hiniling po manalangin. Tayo muna tumayo sa pamalangin po sa Panginoon. Mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Bless niyo po ang iyong mga salita. Bless niyo po ang bawat isa. Igawad mo ang iyong bendisyon, Panginoon. O God, pagkaloob mo sa kanilang mga pangailangan, Panginoon, let the Holy Spirit flow upon them, Panginoon, let your Shekinah glory, Panginoon, descending upon this place po, Panginoon, in Jesus' name.
Baba ang iyong Santong Espiritu, ang iyong Panginoong kaluwalhatiin, ang iyong pagpapalala presensya upang madama ang iyong kagandang loob, Panginoon. Salamat na ikaw ang aming shield, Panginoon. Ikaw ang kanlungan. Ikaw ang aming po, Panginoon. Covering, Panginoon. Ikaw ang aming po, Panginoon, Lord. O God, tagapagligtas. Ikaw ang aming manggagamot po, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos po, Panginoon. Walang iba. Ikaw ang aming po, Panginoon, na lapitan. Ikaw magbigay ng katiwasayan, ikaw magbigay ng kapayapaan, ikaw magbigay ng kagalakan at kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ito. In Jesus' name. Lahat mo sabi, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Bless everyone in Jesus' name. Amen and amen. Okay, at makakaupo na tayo. So, ang ating pong pagtatalakay ngayon ay Who is God? Sino ba ang Diyos? So, dito po sa ating pong altar ay mayroon namang isang nakaupo. At ang talata ay sa Revelation chapter 4 verse 2. Mayroon lamang isang nakaupo. Kaya nilagay natin, isang nakaupo. Wala pong tatlong nakaupo. Wala pong dalawa, kundi isa lamang, isang trono, at isa pong nakaupo. So, walang ibang Diyos, hindi dalawang Diyos, hindi tatlong Diyos, o hindi maraming Diyos. Isa lang ang Diyos. Lahat sabi, isa lang ang Diyos. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, Israel, the Lord our God is one. Pakinggan mo, Israel, na ang ating Panginoon ay isang Diyos. Siya ang bato na nagpainom sa bayan ng Israel sa kabila ng tigang at naroon sila sa ilang na walang tubig. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng tubig mula sa bato at ang bato na yon ay ang Panginoon. At ang Panginoon na yon si Jesus Christ. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Ngayon po at sa Lumang Tipan, siya po ang Diyos na hindi na rin kilala, ngunit ipinapakilala ng Panginoon ang kaniyang kalagayan upang wala na tayong may dahilan. Ipinakilala ng Panginoon ang kanyang katayuan, ang kanyang katangian. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 20, For the invisible of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that man without excuse. Ang Diyos ay nagpakilala at pinakilala niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katangian, at ang kanyang kalagayan, at ang kanyang katayuan na hindi na nakikita ang Diyos, ngunit siya ay nahayag upang makilala ng sangkatauhan, upang wala na tayong excuses, wala na tayong idadahilan. Amen? Wala na tayong excuses, wala na tayong idadahilan na hindi mo nakilala ang Diyos. Kaya gusto po ng Panginoon maunawaan natin, makilala natin ang Diyos. So, sino ang Diyos? Dito po sa ating pong PowerPoint, ang Well of Prophecy and the Detail of Jesus Christ. Dahil ang iba naniniwala si Jesus Christ ay tao lamang o sugo lamang. Ang iba naman pangalawang persona ng Diyos, ngunit isa lamang ang Diyos. Walang tatlong Diyos, walang maraming Diyos, isang Diyos, at ang Diyos na yon ay walang iba si Jesus Christ. Amen? Siya ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos ni Isaac, at siya ang Diyos ni Jacob, ni Israel. At He is the same God yesterday, today, and forever. In Hebrews chapter 13 verse 8, siya noon at sa ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos, si Jesus Christ. So ang Diyos nakalagay dyan, at kahit yan, nilagay ko na doon guys sa ating pong bulletin board para pong magkatanungan tungkol sa isang Diyos na maraming mga talata sa banal na kasulatan. Na ang Diyos ay hindi po tao nga, ngunit siya ay nagkatawang tao. Ang Diyos po ay hindi tao, ngunit siya ay nagkatawang tao. Sa banal na kasulatan ay makilala natin na siya ang Diyos ay nagkatawang tao sa 1 Timothy 3:16. Siya ang Diyos na Espiritu. Sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin nakikita, siya ay Espiritu, ngunit siya ay nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating kasalanan. Kaya dito nakalagay din sa kabila na Jesus is man. Si Jesus Christ ay naging tao para matubos po tayo sa ating kasalanan. At ilang Diyos, isa lang, marami pong talata. No? Marami pong talata. At si Jesus Christ hindi lamang tao, ang turo ng ibang
simbahan, si Jesus Christ ay tao lamang, ngunit siya ang Diyos, ang nag-iisang Diyos. Jesus is God. Yan po mga talata na upang susiriin nyo na mayroon lamang isang Diyos. So, ang kalagayan at katangian po ng Diyos kay Jesus Christ, siya ay dalawang katangian. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya tandaan natin, para hindi po tayong malito, ang Diyos ay hindi po tatlong Diyos, hindi dalawang Diyos, kundi isang Diyos. At ang Diyos ay nanahan sa ating Panginoon dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao. Hallelujah! Amen! Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos na darating. Jesus Christ is coming. Ang Diyos ay darating. Sino pang Diyos ay darating? Jesus Christ. Sa Titus chapter 2 verse 13, Titus chapter 2 verse 13, looking of the blessed hope and glorious appearing of our great God, Savior Jesus Christ. Ating masdan ang pagdating ng ating Diyos na dakila na walang iba si Jesus Christ. Ayon po sa Titus chapter 2 verse 13. Amen? Wala na ibang Diyos na darating. Kaya, siya ang Diyos na hindi nakilala at ipinakilala po sa atin. Kaya, kung maunawaan natin ang kalagayan ng ating Panginoon, maunawaan natin, kaya ang ating kaligtasan ay nakasalalay po sa pagkaunawa natin sa ating Panginoon. At ang Panginoon lamang magbukas sa iyong kaunawaan. Ayon po sa Lucas chapter 24, verse 44, 45, and He will open their understanding according to the Scripture that Christ must die and rose again in the third day according to the Scripture. Kailangan ng Kristo ay mamatay, mailibing at mabuhay na muli. Kaya, ang pangalan ng Diyos sa Hebrew, ito po, ay nilagay natin sa PowerPoint. Ang pangalan ng Diyos sa Hebrew ay tinawag siya sa Genesis chapter 1 verse 1, He was called Elohim. He was called Elohim. Ang ibig sabihin, ang Diyos. Elohim, ibig sabihin ng Diyos. Hindi po maraming Diyos, isang Diyos lang. Ang Genesis chapter 14 verse 18, tinawag siyang El Elyon. Ang ibig sabihin, El means God, ang Diyos. So, El Elyon means Most High God. Ang mayroong grupong El Shaddai na tinawag ng El Shaddai, ang ibig sabihin ng El Shaddai is God Almighty in Genesis chapter 17 verse 1. God Almighty. So, ang tinawag isang Elroy sa Hebrew, ibig sabihin ay God who is He, at ang Diyos ating nakikita in Genesis chapter 16 verse 13. At ang pangalan ng Diyos, tinawag na siyang Adonai. Anong ibig sabihin ng Adonai? Lord o Panginoon. In Genesis chapter 15 verse 2. So tinawag rin siyang Yahweh Nisi in Hebrews o in Hebrew, the Lord my banner. In Exodus 17 verse 15, ang Panginoon siya ang ating pong banner. Siya ang ating pong watawat at siya po ang ating tinataas na banner o watawat, ang ating Panginoon. Yahweh, ang ibig sabihin ng Yahweh sa Hebrew word ay YHWH. YHWH. Yahweh, ibig sabihin, I am who I am. I am who I am. Sabi sa Exodus 3 verse 14. Sabi ng lingkod ng Panginoon si Moses, sinong pangalan mo, Panginoon? Ang sabihin mo sa bayan ko, ako nga, si ako nga, I am who I am. At tinawag na siyang Yahweh Shalom in Judges chapter 6 verse 24, ibig sabihin, the Lord is peace. Ang Panginoon ay ating pong kapayapaan. So kapag wala kang Panginoon, wala kang kapayapaan. At tinawag siyang Yahweh Jireh, o sa translation ay Jehovah. Ang Jehovah na pangalan, it is a translation. But ang original ay YHWH, Yahweh. Yahweh, Jireh, ibig sabihin, the Lord will provide. In Genesis chapter 22, verse 14. So, Yahweh Rohi means the Lord my shepherd, ang ating Panginoon, ang ating pong pastor in Psalms 23, verse 1. So, tinawag siyang Yahweh Rapha. Mayroon tayong pamilya dito, ang ating sumlider ay ang kanyang pamilya ay Rapha. Pero ang ibig sabihin ng Rapha, the Lord who heals.
ang Panginoon ay ating pong manggagamot. So, ang rapa pala ay manggagamot. So, pinagaling nga sa iba din rapa dahil ang Panginoon manggagamot. Maputol na sana ang kanyang liig dahil ay tinulang siya, ngunit pinagaling siya ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay Jehovah Rapha o Yahweh Rapha, the Lord who heals. So, tinawag siyang sa Hebrew word ay Yahweh Sidkino. In Jeremiah 23 verse 6, the Lord our righteousness, ang Panginoon, siyang ating righteousness o katuwiran. So kapag may Panginoon ka, maging righteous ka dapat, maging matuwid ka sa harapan ng Panginoon. Dahil ang mga matuwid ay magmamana ng lupa. In Matthew chapter 5. So, sa Hebrew, yun po ang pangalan po ng Diyos. Sa Greek word, dahil ang ating pong Biblia na sulat po sa Hebrew, ang Old Testament, sa New Testament ay Greek o Latin word. So, nandito po sa ating PowerPoint, sinasabi natin, in the Greek word name ng Diyos, tinawag siya Abba. Abba. Ibig sabihin, siyang ating Ama. No, Romans chapter 8 verse 15, Abba, the intimate loving, ang ating pong pagyakap ng kanyang pagmamahal. Alam niyo, kapag mapuspos ka ng Espiritu Santo, mayroon ka ng karapatan na tatawagan siyang Ama, Abba. Kapag wala kang Holy Spirit, parang wala kang right, wala kang karapatan matatawag natin siyang Ama. Yan sinasabi sa Romans chapter 8 verse 15. Kaya sikapin natin na puspos tayo ng Holy Spirit para matawag natin siya Abba. Ibig sabihin, Father, Ama. So, ang tinawag siyang Soter or Savior in Hebrew, in Luke chapter 1 verse 47, sa Greek word ay Soter is Savior, tagapagligtas. Tagapagligtas. So, sa Greek word, ang John 1:1, the Word. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang ibig sabihin ng God sa Greek word ay Theos. Theos means God. Kaya in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ay naging Diyos po. Siya ay naging Diyos dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon po, ang tinawag siyang Redeemer, sa Greek word Redeemer, one who is by back. Binili niya tayo, Titus chapter 2 verse 13, dahil nabintang tayo, dahil sa kasalanan natin, at binili ng Panginoon tayo kay Satanas dahil tayo ay nagkasala, hiwalay sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang blood. Kaya ang ibig sabihin sa Greek word ng Kairos. So ang Lord, ng ibig sabihin ng Lord sa Greek word ay Kairos, Lord. Lord means master o sovereign. Makapangyarihan ay tagapamumuno. Kaya ang pangalan ng God is Lord. O, yan ang maraming pangalan po. Sa Greek word, ang Alpha and Omega, nang ibig sabihin, the beginning and the end. In Revelation chapter 22, verse 13. And Revelation chapter 22, verse 13. Revelation chapter 1, verse 8. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, which was to come, the Almighty God. Ako at ang una at ang huli, at ang una at ang wakas, ako man ang Diyos na makapangyarihan, sabi niya sa Revelation chapter 1 verse 8. Ngayon, in Matthew chapter 16 verse 16, sabi ng Panginoon kay Pedro, upon this rock I will build my church. Christ is, ang ibig sabihin ng Christos, Christ. Kaya ang Christ, ang ibig sabihin ng Christ is Christos sa Greek word, Christos. Ang ibig sabihin ng Christos, sa hulugan, the anointed one, ang pinunasan. Siya lamang ang the anointed one. Ay mayroon pong nagpapanggap na siya the anointed one lamang na pastor. Ayaw ko lang bubagisin dahil maano tayo. Madidimanda tayo. Pero po, the unang anointed lamang ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah! Kaya Christ is the anointed one. Siya lamang
Kaya sa John 1:1, tinawag siyang the word o the logos. Sa Greek word ay logos. So kapag written word is logos. Kapag inspired word ng Panginoon, tinawag siya na rima. Kaya kapag may na-inspired ka na may salita na nabasa mo, it is the rima of God, the word of God, kaya logos. At tinawag siyang King of Kings, the supreme authority in Revelation chapter 19 verse 16. Siya, pagdating siya, tatawagin siyang hari ng mga hari. Ngayon, tinawag siyang Prince of Peace. Ibig sabihin, one who bring wholesome. Siya ang magdala ng kabuuan at kausayan, kaubuan at kakumpituhan at kaayusan. Kaya tinawag siyang Prince of Peace. In Isaiah chapter 9 verse 6. Unto us a son is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called the Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Yun ang kanyang titulo. No? Almighty God, the Heavenly Father. Siya po ang Prince of Peace. Siya ang Everlasting Father ng Panginoon. At tinawag siyang the Lamb of God. And John chapter 1 verse 29. The Lamb of God is the sacrifice substitute. Para matubos tayo, siya ay nagsakripisyo. Kaya nga siya nagkatawang tao. Sa kanyang pagkatawang tao, tinawag siya Lamb of God. Kaya nga sinabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God which taketh the sins of the world. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng ating mga kasalanan. Kaya kapag mayroong ang Kristo, ang Panginoon ay nagtubos sa atin. Siya ang tupa upang maalay ang kanyang buhay at para natubos po tayo. Amen? Praise God! Hallelujah! At ang ibig sabihin ng Emmanuel, the Greek word Emmanuel, ibig sabihin ang Diyos ay nasa atin. God is with us in Matthew chapter 1 verse 21. Kaya, ang complete name ng Diyos ay Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng Jesus, what is the meaning Jesus? Hindi ko na ilagay po ang ibig sabihin ng Jesus is sa Hebrew ay Yoshua. Sa Greek word ay Jesus. Ang ibig sabihin, God become my salvation. Kaya kapag mayroon kang Jesus, mayroon kang Diyos na tagapagligtas. Amen! Hallelujah! Kaya ang complete name niya, Lord Jesus Christ. So the name, Lord Jesus Christ, it is not only His name, it is the name of God. Yan ay pangalan ng Diyos. Kaya nga in Exodus chapter 3 verse 14, sabi niya ni Moses, Panginoon, anong pangalan mo? Ako nga, ako nga. Hindi siya nagpakilala. Ang ibig sabihin, ako nga. Ako nga ang naglalang sa inyo. Kaya nga, ibig sabihin ng galang, he was called the Father in creation. Okay? So, ang katayuan niya, tatlong katayuan ng Panginoon, hindi tatlong tao o tatlong persona. He was called Father in creation. Everybody say, Father in creation, Son and redemption, and Holy Spirit and regeneration. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo po ay mariporma, mabago. Kung walang Espiritu Santo ng Panginoon, ay hindi ka mabago, hindi ka ma-change. Kaya kailangan mo ang Espiritu ng Diyos. Kaya sa lumang tipan, tinawag siyang Father, plans of creation, the Word. Kaya, siya ang Word. Wala pang Kristo sa lumang tipan. Naging Kristo lang siya nung siya ay nagkatawang tao. Kaya, siya ay Word. Sa pasimula, siya ang salita. Siya ang karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya ang Diyos, tinawag siyang Father, omnipresent, omnipotent, omnipresent. Kaya ang ibig sabihin, siya ang Diyos na kahit saan naroon siya, siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na all-knowing. Nakikilala niya
Alam niya ang ating inabukasan. Alam niya ang buhay mo. Alam niya ang patutunguhan mo. Kaya kailangan mo lumapit sa ating Panginoon dahil alam ng Diyos ang lahat. Amen. Siya po ang Word na nagkatawang tao in John chapter 1 verse 14. He is the Word that was manifest in the flesh. Kaya in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God in John 1:1. And verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ang salita ay nagkatawang tao at nananahan sa atin. Kailan siya nananahan sa atin? Nung siya ay ipinagkaloob ang kanyang Holy Spirit. Kaya kailangan mo ang Holy Spirit ng Panginoon. Kaya yun po ang proseso ng ating Panginoon para matubos tayo. Kailangan siya silang, kailangan siya may pako sa cross, at kailangan siya ay mabuhay, maguli, umakyat sa langit. Yan po ang magandang balita. So ano magandang balita? Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nilibing, at si Kristo ay nabuhay na maguli. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nandiyan po sa ating bulletin board ang ating kaligtasan. Ang kamatay ni Kristo ay ang pagsisisi ng iyong mga kasalanan. Ang pagkalibing ni Kristo sa tubig at siya nga nagbabautismo sa tubig, at kailangan mo rin magbabautismo sa tubig para mahugasan ka ng iyong kasalanan, para mapatawad ang iyong kasalanan, para may libing ang iyong kasalanan. At mabuhay ka na maguli. Ang Panginoon na buhay na maguli, He is the firstborn. At siya po ang unang bunga dahil siya ang nilalang na namatay at nabuhay na maguli, hindi na namatay. Sabi nila, si Kristo ay nilalang lamang. Sa kanyang pagkatao, He was created, but in His divinity, there is no creation. Kaya dalawang katangian ng Diyos, in divinity and humanity. In His divinity, He is the everlasting Father. Ayan. And Isaiah 9:6 at Psalms 90 verse 2. He is God from everlasting to everlasting. He is God. Pasimula, sa walang hanggan at walang hanggan. Siya nga ang Diyos sa pasimula at pasimula, sa walang hanggan at walang hanggan. Sila ang Diyos, walang naglalang sa Diyos. Dahil ang Diyos ay sa walang hanggan. In Psalms chapter 90 verse 2. Amen? Hallelujah! Kaya sa New Testament, He will judge. Hatulan ang lahat. Sino maghahatol sa tao, sa atin? Ang Diyos. Na siya ang Diyos. At siya, sa kanyang kalagayan na siya ay in sonship, He will rule on the earth with the saints in 1,000 years. Kaya kung papalarin tayo ng Panginoon, na tayo ay na-rapture o maliligtas, maghahari tayo kasama ng ating Panginoon sa 1,000 taon dito po sa lupa. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, ang Panginoon, siya ay tinawag siyang pari, saserdote natin. Ang Panginoon siya ang ating tagapamagitan at nanalangin po sa atin para po tayo ay makapagbalik loob sa Kanya. At siya ang ating pong abogado. Siya ang ating abogado, siya ang ating pinuno, siya ang ating hari, siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating doktor, siya ang lahat ng lahat. Kaya wala lang kayo ibang hanapin pa kay Kristo lamang. Hallelujah! Wala ka lang ibang hanapin sa Kanya lamang. In Colossians chapter 2 verse 13, Colossians chapter 2 verse 10, we are complete in Him. Tayo kompleto lang sa Kanya. All principality and power. Kaya, tandaan natin, kailangan natin ang ating Panginoon. Dahil kung kumpleto tayo sa Kanya. Siya ang Diyos. Siya ang Diyos na hinahanap mo. Sino ang Diyos? He is the Father in creation. He is Son and redemption. He is the Holy Spirit and regeneration. Iyan po ang isang Diyos. Hindi tatlong Diyos, hindi tatlong katawan ng Diyos na persona, dahil isa lamang ang Diyos. Ang isa ang katawan ng Diyos. At ang katawan niya walang iba, si Jesus Christ. He is the express image of the person of God in Hebrews chapter 1 verse 3.
hindi po marami percent isa lang. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita in Colossians chapter 1 verse 15. Kaya, ang sabi sa 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angel, preached into the Gentile, believed on in the world, received into glory. Siya sa walang pagtatalo-talo, dakila ang hiwaga ng Diyos na ang Diyos nagkatawang tao. Kaya, naniniwala ka ba na si Kristo ang Diyos? At naniniwala ka ba ang Diyos nagkatawang tao? Sino ang Diyos nagkatawang tao? Si Jesus Christ. At nahayag sa kaluwalhatian at ipinangaral sa mga hintil at tinanggap sa kaluwalhatian. Kaya nga sa Revelation chapter 1 verse 17 and 18, sabi niya, I am Alpha and Omega. I am He and was alive and was dead and was alive forevermore. I have the key of death and hell. Sa Tagalog pa, ako ang Alpha at Omega. In Revelation chapter 1 verse 17 and 18. Ako ang buhay at namatay. At nabuhay na maguli. At nasa akin ang susi ng kamatayan at ang impyerno. So walang ibang namatay. Sino ba ang Diyos na namatay? Ang Diyos hindi namatay. Namatay siya nung nagkatawang tao. Yan ang mystery. Yan ang mystery na hindi naunawaan ng sanglibutan. Okay? Kaya kailangan maunawaan natin ang mystery na ipapinapahayag ng Panginoon po sa atin. Na walang iba ang ating Panginoon. Hallelujah. Na nagbigay po sa atin ng kaligtasan. Another po. Ang Diyos ay isang Diyos. Ang mystery na sinasabi nila, God was called God in creation. He was called God the Father in creation. He was called Son and redemption. There is no word God the Son. God the Son is the terminology of religion. But we cannot find in the Bible God the Son. Even one verse. Wala pong bersikulo na God the Son. Sons of God. Son of God. Kaya ang God the Son, yan ay terminology po ng mga reliyon. So, ang terminology na God the Holy Spirit, yan ang terminology po ng religion. Wala kang mababasa sa Biblia na God the Holy Spirit. Kasi kung matatawag mo God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, maging tatlong Diyos. Pinapalawak ko sa inyo, hindi mo tatlong Diyos, isang Diyos lang. Hello? Kaya kailangan na kasi marami pong nalilito ka rin sino po talaga ang Diyos. God the Holy Ghost, God the Son, o God the Father. Ang tawagan na isang Diyos. Walang iba si Jesus Christ na siya ang Diyos na hindi nakikita na nagkatawang tao. Hallelujah, amen. Kaya nga, yan ang tinatawag na sinasabi nila, God the Father, sabi niya, sabi niya, God the Son, God the Son is not God the Holy Spirit. So, kaya sabi niya, ang sabi nila, God the Father is not God the Son. So, maging tatlo na nga. Ang God the Father is not God the Holy Spirit. At co-equal in existence. Ang turo ko ng mga religion, co-equal, pantay sila ng kapangyarihan. Pantay-pantay. Maging tatlo nga sila kung pantay-pantay. Kaya tinatawag na co-equal. Co-equal power, co-equal existence, co-equal knowledge. Kapag sinabi equal, pantay silang kapangyarihan. Pantay silang kapangyarihan. Okay? Kaya nga sabi nila, yan ay mystery. Mystery daw sabi yan. Mystery yan. Sabi nila, mystery yan. Hiwaga.
Hindi mo maintindihan yan. Magtuturo ka ba? Maniniwala ka na ay hindi maintindihan. Kaya nga pinakilala na ng Panginoon ang mystery. No? In 1 Timothy 3:16, great is the mystery of God. God was manifest in the flesh. Kaya nga sabi niya sa Isaiah 44 verse 6, thus saith the Lord, the King of Israel and Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, I am the last, beside me there is no God. Ako, ang una at ang huli, liban sa akin ay walang Diyos. Nagsinungaling bang Diyos? Sabi niya, liban sa Kanya, wala nang ibang Diyos. Liban sa Kanya, walang ibang Diyos. Ngayon, kung gagawin mo tatlo ito, mag-isinungaling ang Diyos. Kasi pantay-pantay sila, God the Father, God the Holy Spirit, God the Son, is pantay ang kanilang kapangyarihan. Kaya nasabi niya, wala na ibang Diyos eh. Wala kang mababasa sa Biblia, even one verse na God the Son and God the Holy Spirit. Terminology lamang yan ng reliyon. Kaya, sabi po ng John chapter 14 verse 28, ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you, and ye love me, and ye would rejoice because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. At sige natin ha, I go to the Father, for my Father is greater than I. Bakit sinabi ng reliyon na co-equal sila, co-existing, co-equal power? Pero sinabi ng anak, na ang Ama ay dakila kay sa akin. Magkakasalumat na ngayon ang Biblia. Okay? So, sa kanyang pagkaanak, hindi sila equal. Kaya nga ang katangian po ni Christ, dual siya, dalawa. Divinity and humanity. Yan ang paunawaan natin para hindi tayo malito-lito. Nililito tayo ng diablo. Kaya sinabi niya sa John 15 verse 56, but when the Comforter is come, whom I will send unto you, whom the Father and the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Sino mag-testify? Ang Spirit. So ang Comforter, yan ang Spirit. Hindi sila equal kasi hindi kung wala ang Comforter, sinong Comforter? Ang Holy Ghost. Sinong Holy Ghost? Siya ang Diyos na nahayag na ibinigay niya sa atin ang kanyang Holy Spirit. Amen ba? Amen? Hallelujah! Another. Ito po. Kopyahin natin. Kukunan nyo. Mahalaga po ito. Kaya dalawang katangian po ng ating Panginoon, the dual nature of Jesus Christ. Kinakailan mo kopya nyo ang kahalagahan niya. Ang ibig sabihin po, si Jesus Christ, mayroon siyang dual nature. Humanity and divinity. Nandiyan po sa ating screen. Divinity and humanity. Sa kanyang pagkatao, He was grow. Lumalago siya, lumalaki mula sa pagkabata, mula sa pagsilang, at lumaki siya. Sa kanyang pagka-Diyos, pinayapa niya ang tubig. Yan, mga talata po, kayo na po magkopya yan. Kukunin niyo na lang. Sa kanyang pagkatao, nalungkot siya. Yan ang kanyang kalagayan. Sa kanyang pagka-Diyos, nabuhay siya na maguli. May tao bang nabuhay na maguli? Wala po. Yan ang katangian niya pagka-Diyos, divinity. Sa kanyang pagkatao, natulog siya. Yan ang katangian ni Kristo, natulog. Sa kanyang pagka-Diyos, ang tubig ginawa niya wine. Alak. Yan ang kapangyarihan ng kanyang kalagayan. Sa kanyang pagkatao, siya po ay napagod. Yan po ang tao na papagod. Ngunit sa kanyang pagka-Diyos, binuhay niya ang mga patay, nagpadilat ng mga mata, kaya nga nabuhay ang tao, binuhay at pinadilat ang mga mata, ang bulag na nakita. Sa kanyang pagka-Diyos, nagpapalayas ng mga masamang espiritu
Ngunit sa kanyang pagkatao, nanalangin siya. Kaya nga tayo, kailangan natin ng Diyos, kaya kailangan tayo manalangin. Lahat sabi, manalangin. Prayer. Hallelujah. Sa kanyang pagkatao, siya ay umiyak. Kaya the greatest, the shortest verse in the Bible na ang Panginoon ay umiyak. Saan mabasa yan? John 11 verse 35. The shortest verse in the Bible. Ang Panginoon ay umiyak. Bakit siya umiyak? Sa kanyang pagkatao. Umiyak siya sa kamatayan. Umiyak siya sa mga tao. Ngunit sa kanyang pagka-Diyos, nagpatawad siya ng kasalanan. Hallelujah. Yan po ang kalagayan niya. Nawang-unawaan natin. So, in John 14 verse 10, ang sabi niya, "Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, not but by the Father that dwelleth in me doeth the work." Ang mga salita na sinasabi ko sa inyo, hindi ay sa aking salita, kundi ang gumagawa nito, ang mga nagsasalita ko, sinasalita ko, ito'y salita ng Ama na nanahan sa Kanya. Amen? So, yan po ang katangian. Sa ibang mga reliyon, sabi nila, kaya nga ay tatlo nga sila. Mula pa sa Genesis. Yan ang pinapahawakan ng talata sa Genesis chapter 1 verse 26. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth." Kukunin natin ang terminology na ginagamit ng reliyon, ng mga reliyon. At sabi nila, God said, "Let us make man in our image." Kaya tingnan mo, ang Diyos ay marami kasi sinabi niya, gumamit siya ng terminology na let us. Ang ibig sabihin ng us daw sabi, marami sila. Dahil nung gumamit ba ng terminology ng ang us ay marami sila, ang us ay tumutukoy sa Kanyang kalagayang Diyos na makapangyarihan. Ang ibig sabihin, siya ang mga Diyos na makapangyarihan, na magawa niya ang lahat ng mga bagay. Siya ang all-knowing God, who omnipresent God. He is, hallelujah, the Almighty God. He is everything. He is the full knowledge. Kaya ang ibig sabihin ng us, the sovereignty of God, the power of God, the knowledge of God, the Word of God. Yan ang us na ibig sabihin. Hindi tumutukoy sa maraming Diyos, hindi tumutukoy sa anghel niya. Hindi pwede maging kasama niya ang anghel nung nalang. Tayo po ay wangis ng Diyos. Puri natin ang Panginoon. Ang ibig sabihin ng wangis, may nakakita pa sa Diyos. Kapag nakita mo ang Diyos, mamatay ka. Ang sabi po sa banal na kasulatan, walang may nakita sa Diyos. Kapag nakita mo ang Diyos, mamatay ka na. In John chapter 1 verse 18. Kaya, ngayon, ang ibig sabihin ng let us make man in our image, sa salitang image, wala pong mga larawan, kundi larawan lang image. Kapag sinasabing larawan, ibig sabihin speaks only na isa lang siya lang. And Genesis 1:27 sabi niya, let us created man in His own image. Kaya sa sunod sa 27, nilalang ni Diyos sa Kanyang larawan. Hindi mga larawan. Kaya, nung nilalang ng Diyos ang tao sa Kanyang larawan, ilang lumikha? Tatlo ba? O marami? Lamay, sabihin mo isa lang. Siya lang ang Diyos. Anong talata na isa lang? Hindi ko nilagay po. Isulat nyo na lang. Isaiah chapter 44 verse 24. Isaiah chapter 44 verse 24. Ang sabi niya, from the womb, I am the Lord God who created the spirit forth and spread the spirit forth the heaven alone.
and spread the earth by myself. Sa Tagalog pa, ako nga sa sinapupunan, sa pasimula na ako nga ay naglatag ng langit na ako lang, at nagladlad ng lupa, ako lamang. Siya lamang. Hindi sinabi na tatlo ako. Isaiah 44 verse 24. Kay record lang po, hindi po nilagay natin. So, ang salitang my God, Diyos ko, tingnan mo, kung Diyos ka siya, bakit siya nalangin sa Diyos? Oh, paano natin may reconcile niya na Diyos ko, nanalangin siya. Kung Diyos siya, bakit siya nanalangin? Oh, controversial po, sabi ko ninyo. Kung maunawaan natin sa kanyang pagkatao, siya ay nanalangin. Hindi ang Diyos nanalangin sa Diyos. Ang tao nanalangin sa Diyos, sa kanyang pagkatao, yun ay nanalangin. Kaya nga, sinabi niya, Eli, lama sabachthani. This is to say, my God, why thou hast forsaken me? Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Yan po ang kataga. Yun po ang kataga na nakahula sa lumang tipan. Sinabi niya sa Isaiah 50 verse 1, and the mighty God and the Lord has spoken and called the earth from the rising up to the sun and to the going down thereon. Verse 2, and the Zion, that perfection of the beauty of his shine. Verse 3, and God shall come keep and silent, and fire from devour before him, and he shall be very tempestuous around about him. At chapter 50 verse 4, he shall call to the heaven from above, and the earth shall be judged his people. So yun po ang panalangin ng ating Panginoon na kinakailangan matupad ang nakahula sa kanilang kasulatan. Yan ang humanity. So, ang sabi ng mga reliyon, nung binautismuhan si Jesus Christ, sabi tatlo doon, nagpapahayag ng tatlong Diyos doon. Si Jesus Christ, ang kalapati, at ang pusis. Kaya tatlo daw sila doon. Sinabi ba na tatlong Diyos yun? Hindi po yun. Kaya sinabi dyan, Matthew chapter 3 verse 16 and 17, and Jesus went, he was baptized with up and straightway out of the water, and lo, the heaven were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I will bless. Sabi nila nung binautismuhan si Kristo, ay bumaba ang tanda ng ang Espiritu ng Diyos na anyo ng kalapati, at may sinag at sinabi ng sinag at tinig mula sa langit, ito ang sinisinta kong anak. Hindi ba sinabing ito? Ito ang sinisinta kong anak. I am well pleased. Kapag sinasabing ito, hindi siya hiwalay. Pero kapag sinabi niya, yan, malayo sila. Ibig sabihin, ang ama ay nananahan sa anak. Ang anak ay sa ama. Kaya nga, tinasabi niya ito. Kaya ang kahulugan ng kapahayagan na yon, it is the private sign to John the Baptist. Unawain natin yan. Ang mga salita na narinig, walang nakarinig, kundi pribadong tanda na maunawaan ni John the Baptist na ang kanyang binabautisman, yan ang Diyos, na anak ng Diyos na nagkataon-taon na sabi niya, ito ang inalugdan kong anak at ako ay nalulubod sa kanya. At sabi nga sa John 1:31, and I know him, hindi ko siya nakilala, and he should not make manifest in Israel, therefore I came to baptize with water. Ako ay dapat siya bubautisman. Verse 32. And Jesus bear record, sabi nga, si John ay nagbigay ng talata o nakasulat, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove and abode upon him. Makita mong Espiritong buwaba mula sa langit na anyo ng kalapati at nananahan sa kanya. Yan sa verse 33. And I know him that hindi ko siya nakilala. And
that sent me to baptize, siya ay dapat ang ako bautismuhan niya, sabi niya, in the water, and the same also upon me. The same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, and the same is he which baptized with me in the Holy Spirit. So hindi niya lang kilala, ngunit ang bababaan ng kalapati, yung Espiritu ng Diyos, yun ang siyang magbabautismo ng Espiritu Santo. So yan ay pribado tanda kay Juan. So ibig sabihin, nung may narinig ba na busis, hiwalay ba sila? Hindi sila hiwalay, kaya tinawag siya iyan. Hindi po, ito. Kada sinabi, sa English pa, kapag sinabi niya, this, hawak mo yun. Kapag that, ibig sabihin niya, malayo yun. Di ba? So, ibig sabihin, this ibig sabihin, hawak siya ng ama. Ang ama ay nasa kanya at ang ama ay nasa anak. Kaya ang mga salita niya ay hindi sa kanya, kundi ang ama na nasa kanya. Kaya nga, sinabi niya sa John 5 verse 43, John chapter 5 verse 43, sabi niya, I am come in my Father's name. But other, come in my name, you will receive it. Naparito ako sa Ama, but you will not receive it. But ibang pangalan ay tatanggapin niyo. Kaya yan po tatanggapin ng iba. Ngayon, another po ng katangian po ng Diyos. Itong tinatawag ng sitting on the right hand. Ang sitting on the right hand, tingnan mo, ibig sabihin si Kristo ay nakaupo sa kanan, ibig sabihin, ano lang siya, kanang kamay lang siya ng Diyos. Ibig sabihin kung mayroong kanang kamay ng Diyos, mayroong kaliwang kamay ng Diyos. Kanan. Di ba? Sino palang kaliwang ng Diyos? Si Kristo ay kanan ng Diyos. Sige, mayroong kaliwa. Sabi niya yung Spirit, yung kaliwa ng Diyos. Wala naman sinasabi na limphan ang Holy Spirit. Ang ibig sabihin ng right hand of God, it is not a literal sense. It is a figurative sense. Symbolical, ibig sabihin niya ay talinhaga. Yan ay simbolo. Yan ay parabolo na nangahulugan, katangian, nagsasalarawan, kumakatawan. Na, kaya nga in Matthew chapter 26 verse 64, Jesus said unto him, Thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting in the right hand of power and coming in the cloud of heaven. Kaya nang ibig sabihin ng sitting on the right hand, ibig sabihin sitting in the power of God. It is not a literal sense, it is a figurative sense. Ibig sabihin, nagsisimbolo, nagsasalarawan na siya po ang kapangyarihan ng Diyos. In other words, siya kapangyarihan ng Diyos at ang karuman ng Diyos. And 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Christ is the wisdom of God and in the power of God. Yan po ang katangian po ni Kristo. Kaya sa lumang tipan, the right hand of the Lord become glorious in power. The right hand of the Lord had thus in pieces in enemy. So ang nakahulugan, ang right hand, it is not a literal sense, literal na may kanan, may kaliwa. Yan ay figurative sense. Simbolo o nagsasalarawan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nanawan natin, hallelujah! So ang kahulugan ng right hand, kapangyarihan ng Diyos, hindi na literal sense. Another, ang one throne. Kung mayroon isang trono, kaya nilagay natin sa altar natin isang trono. Kung isang trono, wala tatlong trono kasi kung pag-tatlong Diyos, dapat tatlong trono. Kaya sinabi niya, isang trono lang. Ibig sabihin, isang Diyos lang. Kaya nga, sinabi ng Revelation 4:2, ang sabi niya, immediately I was in the Spirit, and behold, the throne was set in heaven, and one sat on the throne. Mayroon lamang isang nakaupo. In John 14 verse 19, yet a little while, the world see me now, me no. The world see me no more, but ye see me because I live, ye shall live also. Hindi niyo na ako makita dahil ako ay alis. Verse 20, and that day ye shall know that I am in my Father, and He in me, and I in you.
Nalalaman nyo, magkilala nyo na ako ay sa Ama at ang Ama ay nasa akin. In Revelation 20 verse 11, and I saw the great white throne, and in him that sat on it, whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Kaya binago na ng Panginoon, hindi na makikita ang luma, binago na ng Panginoon. Kaya nga sa trono, mayroon lamang isang nakaupo. Okay? Amen ba? Amen. Hindi tatlong trono, isa lamang nakaupo. At isang trono lang sa langit. Kasi kapag tatlo sila, tatlong trono. Wala kang mababasa sa Biblia na tatlong sila nakaupo. Isa lang ang nakaupo at isa lang trono. Kaya, ano pa patunay sa banal na kasulatan? In Acts chapter 7 verse 55 and 59. Acts chapter 5 verse 55 to 59. Nung napuspos si Esteban ng Espiritu Santo, nung siya nangaral sa mga Hudyo, and being full with the Holy Ghost and looked up steadfastly into heaven, tumingin sa langit, and saw the glory of God, and Jesus standing in the right hand of God. Jesus standing in the right hand of God. Ibig sabihin ay kanan siya ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kanan, kapangyarihan ng Diyos. Tumatayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sa verse 59, ang sabi niya, nung binabato si Esteban, ang sakit yung mabato, pero hindi niya naman ang sakit. Dahil nakita niya ang Diyos. Nung nakita ang Diyos niya, sino tinatawag niya Diyos? Sa verse 59, and the stone speaking, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Habang binabato nila si Esteban, tumawag sa Diyos at sinasabi niya, Panginoong Isus, tanggapin mo aming espiritu. Palakpakan din ng Panginoon. Panginoong Isus, tanggapin mo ang espiritu. Dapat, kung sabihin niya, si Jesus Christ ay hindi Diyos, tao lamang. Dapat sinabi niya, Ama! Diyos Ama, tanggapin mo ang aking espiritu. Sabihin, Father God in heaven, tanggapin mo ang espiritu. Tanungin mo, ano mo ang pangalan ng Ama? Basta Ama. Hindi mo lang kakilala ang pangalan ng Diyos. Basta Diyos Ama. Sino Diyos Ama? Kapag hindi mo lang kilala kung sinong Ama, maraming Ama. Ama-amahan. Mayroong Ama-ama, pero ang Ama na walang iba, si Jesus Christ na ang Diyos din na nakikitaan. Isaiah chapter 9 verse 6, He is the everlasting Father. Walang hanggan Ama. Amen? Hallelujah! Another po, para mapatunayan natin. In Acts chapter 9 verse 4, Acts chapter 9 verse 4, kaya tayo ay, ang terminology natin maraming talata palagi, hindi ko sa sarili ko. Ang sinabi dyan, and Acts chapter 9 verse 4, and he fell on the earth, and I heard a voice saying unto him, Saulo, Saulo, why the persecutest me? Noong si Saulo, nagkaroon siya ng kasulatan na lahat na matanggap at makikita niya na mga Kristiyano, na mga Christian ay kalad-karan niya, ipakulong, papatayin, ay namamagitan ng Panginoon sa kanya. At mayroong busis siya narinig habang siya nakasakay sa kabayo sa Damasco, nakasakay sa kabayo, at tinamaan siya ng laser beam yung liwanag. Tinamaan siya ng liwanag at siya po ay nalaglag sa kabayo. At may narinig siya na busis. Ang sinabi ng busis, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Na mamagitan ng Panginoon. Bakit no? Inuusig ba ang Panginoon? Diyos siya, Espiritu siya. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano, kapag inuusig, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon na inuusig. Kapag inuusig tayo, kasama ang Panginoon na inuusig. Kaya nga sa verse 5, ang sabi niya, and he said, Who art thou, Lord? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Sino ka, Panginoon? Sino ka baga, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, I am. Ang sabi niya, the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the prick. Ako nga ang Panginoong Jesus, na Panginoon mo, na inuusig mo. Mahirap sa sumipa na matulis.
Kaya kapag sinisipa nila, inuusig ang mga manampalatayang Kristiyano para kang sumipa ng matulis na ikaw ang masaktan. Kaya nga, sino tinawagan at sino nagpakilala? Si Jesus Christ na siya ang Diyos. Amen. Hallelujah! Sino ang Diyos nagpakilala? Sino ang Diyos? Si Jesus. Lahat mo sabi, Jesus. Ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya manawaan natin. Si Jesus yung Panginoon na isang Diyos. Another. Lord Jesus is God. Lord Jesus is God. In Revelation, chapter 22, verse 6, and He said unto me, this saying, are faithful and true, ay matapat at totoo, and the Lord God and the holy prophet sent this angel, ang banal na mga propeta, at pinadala niya kanyang mga anghel to show unto the servant the things which must shortly be done, ang mga bagay na magaganap. Verse 22, verse 16 sa Revelation 22, verse 16, sabi niya, I, Jesus, sent mine angel to testify unto you. Ako si Jesus na nagpadala ng aking mga anghel na magpatotoo sa mga simbahan. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. So siya nga. Hallelujah. In Revelation 21 verse 22, and I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Ang sabi naman ng ibang mali, tingnan mo, ibig sabihin may Lord God Almighty and the Lamb. Kaya dalawa sila. Ang salitang God Almighty and the Lamb, tumutukoy yan sa kanyang katangian na siya ang Diyos at siya ang Lamb na nagtubos sa sangkatauhan. Kaya nga sa verse 23, the city no need of the sun. Ang syudad ay hindi na kailangan ng liwanag, ng araw. Neither the moon. O hindi na kailangan ng buwan. Neither all shine in it. O magliwanag doon. For the glory of God did light it. Ang kalawalatian ng Diyos ay nagliliwanag. And the Lamb is the light of it. Ibig sabihin, ang God na liwanag, ang kordero, yan ang liwanag. Ibig sabihin, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang liwanag. Hindi dalawa ang Diyos. Ang tumutukoy yun sa kanya pong katangian bilang siya ay Diyos, na siya po ay nagpahayag sa iba't ibang kapahayagan. At ang mahalaga kapahayagan na siya ay nagiging kordero para katubusan ng sangkatauhan. Amen? Hallelujah! Hallelujah! So, si Jesus Christ, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Colossians chapter 1 verse 15. 1 Corinthians chapter 1 verse 24, sinabi ko kanina, sa Greek word, si Christ is the power of God and the wisdom of God. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Kaya tinawag siya sa Exodo 3:14, tawagin mo, ako nga, sabi ng Diyos kay Moses, ako nga, si ako nga. At sinabi niya sa John 8:24, and He said unto them, when He lifted up the Son of Man, kung itinaas niyo ng anak ng tao, then shall ye know that I am He. At magkilala no, ako nga ito. And I do nothing. At hindi ako magawang ito sa aking sarili. But as my Father had taught me and speak these things, ang Ama ang nagturo sa akin na nagsalita ng mga bagay nito. So, ibig sabihin, na siya nga, siya ako nga. In John 8 verse 24, paatras na tayo, sabi niya, if you believe that I am He, ye shall die in your sin. In John chapter 8 verse 24. Kung hindi kayo maniniwala na ako nga ito, mamatay kayo sa inyong kasalanan. Ibig sabihin, kapag hindi maniniwala na siya ang Diyos na nagkatawang tao, hindi maniniwala kay Jesus Christ na siya nga ang Diyos na magpatawan, magpapagaling, mag-alis ng kasalanan, walang kaligtasan sa katawhan.
Kaya nga, ang sinabi ng Panginoon, tatahasan niya sinasabi sa John 10:30. Yan, controversial ng isang mga reliyon. Sabi niya, I and my Father are one. Hindi sinabi ng Panginoon, I and my Father, nawala na yata. I and my Father, hindi sinasabi ng Panginoon, I and my Father are two. Kundi sinasabi ng Panginoon, I and my Father are one. I and my Father are one. Nang ibig sabihin, ako at ang Ama isa, hindi sila dalawa, hindi tatlo, isa lang talaga. Amen? Isa lang talaga, hindi tatlo. Sabi na ibang marin, hindi. Tatlo sila. Sinabi naman yan, isa lang eh. Gabo, bakit gagawin mo tatlo? Sabi na iba, sabi ng mga rin, hindi, isa lang sila sa layunin. Kundi sa pagka-Diyos, tatlo sila. Wala na sinabi ng Panginoon na isa sila sa layunin lamang. Kundi, ako nga ang Ama isa. Ibig sabihin, wala nang ibang, wala ka na kahanapin Diyos na iba. Kundi nga siya nga ang Diyos. Hallelujah. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, kung hindi maniniwala ang mga reliyon na si Jesus Christ, na siya ang Ama, at siya rin ang anak, wala ng Diyos. Kapag hindi mo paniniwalaan na si Jesus Christ, na ang Ama na sa Kanya at ang anak ay siya yun, wala ng Diyos. Sabi niya, if you take away the image in the invisible God, and Colossians 1 verse 15, wala ng Diyos kasi siya ang Diyos nga na hindi nakikita. Kung alisin mo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos, wala ng Diyos, dahil si Kristo nga ang karunungan ng Diyos at ang kalaman ng Diyos. Saan yun? 1 Corinthians chapter 1 verse 24. At if you will take away Christ, I am, alisin mo ang I am, wala ang Diyos. Kaya siya nga ang Diyos sa lumang tipan, sabi niya kay Moses, at siya nga. Amen ba? Naunawaan natin? Amen! Hallelujah! 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 Kaya nga, bakit sinabi niya? Dahil wala na iba Diyos liban sa Kanya. Isaiah chapter 44, verse 17. Kaya nga, ang sabi dyan, sabi na James chapter 2, verse 19, panguling talata. Naniniwala kayo ng isang Diyos? Si Satanas naniniwala na mayroong isang Diyos. Nanginginig pa. Naniniwala ka na isang Diyos? Si Satanas naniniwala na isang Diyos. Kasi nga, si Satanas ay assistant siya ng Diyos. Assistant siya ng Diyos dati. Dahil sa kanyang kayabangan, nilaglag siya ng Diyos. Kaya alam ni Satanas na mayroong isang Diyos. Wala nang iba. Nanginig pa. Si Satanas nanginig na may isang Diyos. Kung ikaw hindi nanginig sa Diyos, si Satanas nanginig. Nanginig siya dahil sa tulad na siya darating ang araw. Kaya ang pag hindi ka naniniwala na mayroon lamang isang Diyos at hindi ka naniniwala kay Jesus Christ na siya ang Diyos na maghahatol sa iyo, wala kang kaligtasan. At ano patutungan natin walang kaligtasan? Makasama ka kung paano si Satanas ay hukuman. Si Satanas hindi pa nahukuman ng Diyos kasi gagamitin pa siya ng Diyos. Bakit hindi pa hinukuman ng Diyos si Satanas? Kasi gagamitin pa ng Diyos si Satanas upang magpapatunay kung saan ka maglilingkod, kay Satanas ba o sa Diyos. Kaya, ang humahawak sa mundo ngayon, si Satanas. Ang makayamanan si Satanas, pero pag-aari ng Diyos yan. Pinahintulot lang ng Diyos na gumagala pa sa Satanas sa mga demonyo para subukin ang mga tao kung saan ka maglilingkod. Saan ka maglilingkod? Sa Diyos ba o kay Satanas? Sino ang Diyos yung natawagan? Nililingkod ko kayo kamayo lahat. Saan ka maglilingkod? Kanino ka maglilingkod? Hallelujah. Walang ibang paglilingkod ng Diyos, kundi si Jesus Christ, siya ang Ama. Hallelujah. Ako at ang Ama, sabi niya, at isa wala ng iba. Kaya wala ka ng iba na hanapin Diyos. Wala ka bang ibang hanapin Diyos? Siya ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, na isang Diyos na darating. Siya ang Diyos, hallelujah, na magpakilala sa atin na wala ng iba. Walang iba si Jesus Christ nagpapatotoo, hallelujah, sa ating buhay. Kaya nga,
kailangan natin tanggapin ang ating Panginoon na siya ay darating upang, hallelujah, maligtas tayo. Tanggapin natin ang ating Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos. Yung mga talata, yung pinag-aralan natin, pinakailangan pag-aralan yung maigi, pinakailangan, hallelujah, sauluin mo maigi, kapisaluin mo maigi, upang hindi tanalin lang ni Satanas. Dahil wala lang ang Diyos, hallelujah, na magliligtas sa atin, kundi si Jesus Christ na siya ang Diyos na darating. Hallelujah. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, kailangan ko ang iyong Espiritu Santo. Kailangan ko yung Espiritu Santo pa, Panginoon. Kailangan po, hallelujah, ang iyong, hallelujah, pagliligtas po, Panginoon. Walang ibang magliligtas sa atin. Walang ibang magliligtas sa atin sa ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, ang kalagayan ng ating Panginoon sa kanyang pagkatao, siya ay nanalangin. Siya ay umiyak. Siya ay nagutom. Sa ating pagkatao, magutom ka. Umiyak ka. At ikaw mapagod. Ngunit sa kanyang pagka-Diyos, hindi siya napagod. Siya magpapatawad, nagpagaling sa iyo, magpapalayas ng mga sakit karamdaman, magbuhay ng mga patay, magpadilat ng mga bulag, at mga pipi, mga bingi, at mga makarinig, at makapagsalita, at mga bulag makakita. Hallelujah! Kailangan natin maunawaan at ipatutuo mo na walang ibang magliligtas sa iyo. Kailangan mo ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kailangan mo ang Espiritu ng Panginoon na magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I need your Holy Spirit po, Panginoon, Lord. Kailangan ko ngayong Espiritu Santo. Kailangan mo, Panginoon, ang pagbabago sa aking buhay po, Panginoon, Lord. O God, hallelujah, baguhin mo ako, Panginoon, Lord. Tanggapin mo, hallelujah, ang pagbabago. At hindi tayo mababago. Hindi tayo mababago kung wala ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay magbabago. Ang pagbabago sa ating Panginoon lamang matagpuan. Kailangan mo, hallelujah, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay magbabago sa iyo. Siya ang Diyos nahayag sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Siya ang anak ng Diyos upang matubos po tayo. Siyang Ama, may lalang sa langit sa lupa. Yan ang walang pagtatalo-talo. Dakilang hiwaga ng Diyos. Kailangan mo ipatutuo. Kailangan mo ipapangaral na ang Panginoon, walang ibang Diyos na magliligtas sa atin. Walang ibang Diyos na magliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon, ipangaral mo. Sabihin mo na walang ibang Diyos liban kay Jesus Christ. Walang ibang Diyos dahil sabi ng Panginoon, walang ibang Diyos. I know that any. Wala siyang ibang nakikilalang Diyos. Kung paano sinabi ng ating Panginoon, walang ibang Diyos liban sa Kanya. Kaya kung mayroon ka pang kinikilalang Diyos liban sa Kanya, ibig sabihin, ikaw ay naniniwala na mayroon pang Diyos. Kung paano mayroon pang Diyos, ibig sabihin, naging sinungaling ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsinungaling. Dahil ang sabi niya, liban sa akin, wala ng ibang Diyos. Liban sa Kanya, wala ng ibang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos na kilala mo, na walang iba si Jesus Christ. Amen. Sige, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sabihin natin, Lord, puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Hallelujah. Lord, pagalingin mo ako, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah, baguhin mo ako, Panginoon. Ikaw, hallelujah, yung pinanganak. Ikaw ay nabayubay sa cross dahil sa kasalanan. Ngunit ikaw ay nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Hallelujah! Puspusin mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Puspusin mo ng banal na Espiritu Santo. Sister, I don't ask me, will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost and fire. 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 Yes, sakalabalaya, sanda kaya balaya sakiya. Will be the Holy Ghost and fire. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan.
Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa kaligtasan. Aya sa kalabalaya sa kiyaya sanda. Amen and amen and amen. Baguhin mo sila. Baguhin mo kami, Panginoon. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost and fire. Will be the Holy Ghost and fire. Will be the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost and fire in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Baguhin mo po, Panginoon, kami. Hallelujah. Baguhin mo po kami, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Ang pagbabago siya lamang, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, baguhin mo. Hallelujah. Puspusin mo na iyong Espiritu Santo. Puspusin mo na iyong Espiritu Santo. Puspusin mo na iyong Espiritu Santo. In Jesus' name. In Jesus' name. Puspusin mo na iyong Espiritu Santo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill be the Holy Ghost. Fill be the Holy Ghost. Fill be the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. In Jesus' name. Fill be the Holy Ghost. Fill be the Holy Ghost. In the name of Jesus. 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 Fill be the Holy Ghost. Fill be the Holy Ghost in Jesus' name. Fill be the Holy Ghost in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. 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 Fill be the Holy Ghost. Fill be the Holy Ghost. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill be the Holy Ghost. In Jesus' name. Fill be the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Let the Holy Ghost fire, hallelujah. Let the Holy Ghost fire in Jesus' name. In Jesus' name. Complete healing, deliverance in Jesus' name. Complete healing, deliverance in Jesus' name. Amen and amen.